Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Okay, we're back. Today is February 11, Friday ho ngayon. At well, alam niyo naman ho, na nababasa nyo, Facebook, sa YouTube, at sa news, last sa weekend ho, at nalaman niyo na ho na, yun nga, hindi na ho ako nag-renew ng contract sa GMA7. Yung pong lahat ng iyong nabibalitaan nyo ay, yung iba doon ay totoo, yung iba naman ay hindi. I-clear ko lang ho sa inyo, ito na ho ang last day ko, ng aming mga staff, at ng programang Wawawin dito po sa GMA7. For 6 years and 8 months, nagbigay kami ng saya sa inyo, tulong na abot kaya namin. Gusto ko lang hong, kumbaga, ibalik kung paano ba nagsimula. Bakit ba napunta si Willie de Vilma sa GMA? Ito po, panoodin natin. Okay, yan po yung unang ko pag-sign ng contract. That was March 20, 2015. So, 2015 po yan. And then, yun po ang signing ng contract. Sa totoo lang, wala hong nakakalam sa mga taga-GMA na ako ho ay pupunta rito ng ganong oras. It's only, ako po, ang aking pong kapartner si Atty. Boy Reyno, Atty. King Reyno, Atty. Ferdy Domingo, at yung tao rin po naging tulay na pagbalik ko po sa industriya ng telebisyon. So of course, walang iba. Ang CFO po, si Mr. Philip Yalong. Si Tito Philip, siya ho yung paragang gumawa din ng paraan na makapayag po, pumayag po si Atty. Goson. So yun po ang istorya niyan. Yan po ang unang araw nag-sign. Wala hong nakakalam, even ang news, hindi ho nila alam. Nabigla na lang sila na ako po ay nandito na sa GMA7. Ganun po sinekreto yan. Dahil alam niyo naman ho, kung saan ako nanggaling. Siyempre, marami din mga maaaring may ayaw sa akin. Bakit? O ano. Pero, pinaglaban na ako ni Mr. Yalong at siyempre po ng ating chairman, walang iba kundi si Atty. Felipe Goson. And then, after that, nagsimula na ho kami. Ang una kong programa dito, Sunday. Tawag nga nila, siesta, tulog ang lahat. Natutulog ang buong Pilipinas, 3:30 po ng Sunday. Every Sunday lang ho, nagsimula kami. Meron kami nirentang studio dyan sa Kalayaan. Ito po yung unang-una naming performance. Walang commercial. Alam niyo bakit? Wala ho kaming marketing, walang sales. Basta makapalabas lang. Di ba? Mapakita lang yung programa, yung gusto namin gawin. Panoodin po natin to. That was May 10, no? 5, 10, 15, eka nga. May 10, 2015. 3:30 po yan. Sa sobra hong pagmamahal nyo sa akin sa programa, one of the highest ratings po yan ng Siesta. It's 9%. Kaya ho, na-welcome nyo ulit ako sa television. And then after that, gumanda yung ratings. Nagkaroon ako ng meeting with Mr. Joey Abacan, sa kanyang mga staff, kay Miss Michi at kay Miss Rhea. Hiningan ako ng meeting.
Nagkaroon na naman po ng changes. Ang kontrata ko po dito, hindi 1 year. It's always 3 months. Wala pong natapos sa kontrata rito. Kung aalamin nyo lang, lagi pong pautik-utik yung kontrata ko. Hindi ko natutuloy at hindi natatapos. And after the 3:30, kinausap po nila ako, pwede ka mang mag-back-to-back sa Pinasaya. Magiging Sunday ka na, 2 o'clock. Ito naman po yun. Yan po. After naman po ng 2 o'clock, hindi na naman natapos yung kontrata ko. Lagi yung kontrata ko dito, hindi natutuloy. Bakit? May pagbabago na naman po. After po ng 2 o'clock, ng back-to-back ng Pinasaya at Wawawin, eto na po. Dumating na po another meeting with Mr. Joey Abacan. Diyan nung kami kumain sa may bandang Timog. Sabi niya, asan ka? Ang totoo niyan, hihinto na ho sana ako. Ayoko na sana dahil yung nagpo-produce ako noon, I spend about 140 million cash na walang bumabalik. Kasi wala ho ako marketing. So show lang ako ng show, bigay lang ng tulong, pero wala ho akong commercial. Wala. Zero. Basta lang makapagpa-show ako. Nung dumating na yung time, sabi ko, Sir Joey, hihinto na ako. Tama na, magpapaalam na ako sa showbiz. Tinawagan niya ako. Nag-meeting na naman kami, at eto na ho ang kinatapusan ng meeting. Okay ba sa'yo? Co-prod na tayo. Hindi ka na black time. Kasi ang black time mo, ako nagbabayad. Nagbabayad ako ng 2.2 million a week. It's almost 10 million a month. Pero po yung pagrenta ng ilaw, renta ng sound system. At gumagasto ako halos mga 15 million a month. Pera ko ho yun. Ako ho yan on my own. So dumating po sa point na 140 million cash out na ako. Sabi ko, wala namang pumapasok na pera sa akin. Sayang naman. Maintindihan naman ng tao. And then after that, nag-meeting kami. Sabi niya, okay ba sa'yo? Huwag ka na huminto. Aalis na ako. Papaalam na ako. Aalis na ako dito muna sana sa Pilipinas. Sabi ko, doon na muna ako. Nag-isip ako mag-drummer ulit sa ibang bansa. Dumating yung point na yan. Sabi niya, sige, usap tayo. Ako sabihin ko si FLG, ang marketing, kami na magbebenta ng show mo, is gonna be a co-prod. So, naging co-prod po yun. Napag-usapan, nabuhayan na naman ako. Eto na ho yun. Naging daily show na po. It's Monday to Friday, 5 to 6:30. Ito po nangyari. So, yun po ang naging daily show. So, that time, kailan nangyari to? April 18, 2016. GMA Studio po yan. Dito na ako nagsimula. Hanggang ngayon po, nandito pa rin hanggang sa magtatapos. Sinabi ko lang ho sa inyo to para malaman nyo yung pinagdaanan ko dito. Hindi ako dumaan dito na isang star. Hindi ako dumaan dito na binigyan ng importansya kaagad. Hindi ho. Sa business na to ho, kailangan magbigay ka ng ratings. Kailangan kumita ang programa mo. Hindi ba? Saka yung sinasabi nilang wala kang utang na loob pag umaalis ka sa istasyon. Para sa akin, dapat pareho. Kasi sa industriya to, pag hindi ka nag-ratings, tinatanggal ka. Pag nagre-rate ka, napakikinabangan ka. Ibig sabihin yan, kumikita ka, kumikita ang istasyon. Ganun lang po yan. Kaya sasabihin nyo na walang utang na loob pag umaalis sa istasyon. Hindi ho ganun yun. Hindi nyo naintindihan ang sinasabi nyo. Pag ikaw ay nagre-rate, siyempre aalagaan ka. Iingatan ka. Kasi nagpapasok ka ng pera eh. Kasi yan ho ang business na to.
And this is showbiz. Alam nga naman, nung hindi ka na kumikita, hindi ka pa nagre-rate, stay ka pa ng istasyon. Dapat naiintindihan ng lahat ng tao at ng lahat ng artista. So, paano ka magre-rate? Give your best, bigay mo lahat ng nalalaman mo, at mag-aaral ka. Dahil itong programa mo, o anuman, isa kang artista, dramatic actor ka, komedyante ka, extra ka, give your best. Bigay mo yung kakayanan mo, baka sa pinag-uusapan po dito is entertainment at talent. So, yan ho ang totoong istorya niya. And after that, naging daily show na to, nagkaroon pa kami ng prime time, ang daming pumasok ng mga commercials. So, yan ho ang nangyari dyan. Tapos na po yung istorya yan. Ngayon, kwento ko sa inyo kung ano ho ang nangyari last week. For the past 1 month, hirap na hirap po ako mag-decision. Hindi ako nakakatulog, hindi ako nakakakain. Ito po ang kontrata ko sa GMA. Matagal na po itong nandito sa akin. Hindi ko mapirma-pirmahan. Kasi hindi ko pa alam ang desisyon ko sa buhay ko. Ito po yan. Kaya yung mga nagsasabing walang kontrata, wag ho kayo maniniwala kung kani-kanino. Sa akin kayo maniwala. Hindi ko pinagyayabang ito, pero ito po ay more than a month. Nasa akin na po. Actually po, ang kontrata is 3 months before, inaalam na po ng kumpanya kung mag-renew ka pa. Nakiusap po ako. Noong una, after ng pandemic, 6 months lang hiningi ko, binigay po nila sa akin. Kasi sabi ko, hindi ko alam. And then after the 6 months, natapos na po ng February, binigyan ulit nila ako ng 1 year. O sabi, 1 year na si Willie. O ito po, tinanggap ko po ng 1 year. Ito po, hanggang 2023 po itong kontratang to. Nakatago lang po ito sa akin, hindi ko mapirma-pirmahan. Last week po, hirap na hirap ako mag-desisyon. Nung nandun kami sa Tagaytay, February 2, early morning, 9:30, tumawag sa akin ng isang sekretarya. Tapos nag-text, sekretarya po ni Senator Manny Villar, the former senator. Sabi niya, Sir, pwede ka bang makausap ni Senator, ni MBB, Mr. Manny Villar? Sabi ko, sige. Tapos nag-text, sabi niya, ito po yung Zoom meeting, kung pwede daw kayo makausap sa Zoom. Sasabihin ko hula sa inyo totoo kung ano nangyari talaga. Para wala na ho kayong pinakikingang iba. And after nun, tumawag sa akin, yung sekretary na mga 10 o'clock, Sir, ito po si Sir. Si Mr. Villar, Manny Villar. Willie, kumusta ka na? Sir, mabuti naman o. Kamusta ho kayo? Okay naman. Asan ka ba? Sabi ko, dito kami sa Tagaytay. Dito po ako nagsishow. Sige, pupuntahan kita dyan. At gusto kita makausap. At about 1:30 p.m., naganda po. Sabi ko, dito na ho kayo mag-lunch. Sige, samahan kita mag-lunch. 1:30 po, dumating siya, kasama po si Congresswoman Camille Villar. Yun, kwentuhan, nakaupo siya dito, ako to, Miss Camille. Para ho yung mga haka-haka nyo, pinagsasabi nyo na kung ano-ano. Ito ang totoo. Nag-usap po kami ng Senator Villar about, sabi niya, may frequency, may franchise, pwede na. Pero, sabi ko, ano po bang plano nyo? Wala pa siyang plano. Zero. Kasi wala daw siyang alam sa industriya ito. That's why kinakausap niya ako. So sabi ko, ano po ba? Mabigat po yan eh. Kasi una sa lahat, ano ang kailangan natin? Lalabas kayo ng frequency, wala kayong transmitter. Walang transmitter eh. Yun ang nagbibigay ng signal sa buong Pilipinas. So problema po yan. So another problem is, wala naman tayong concept, wala naman tayong content ng programa. Magmula sa umaga hanggang madaling araw, ano ipapalabas? So, zero na naman. Okay. So, napag-uusapan po lahat yan at nagkakwentuhan kami tungkol sa ano nangyari. Ngayon, para malaman nyo lang, wala pa hong plano. Kasi pinag-aaralan po ng kanyang pamilya, pinag-aaralan pa rin ho ng kanyang anak na si Sir Paulo. Kasi noong una, sabi niya, pwedeng kayo ni Paulo ang mag-usap dyan. Mag-usap kayo kung paano gagawin. So, sa totoo lang, yan ang katantuhanan yan. Wala akong plano pa. Kasi sa una, hindi ho ganun kadali magbukas ng isang channel. Na isang frequency. Saan ang studio nila? Saan mag-show? Walang ilaw, walang ganito. Hindi ho ganun kadali. It will take time. Yan ang totoo niyan. Ngayon, yung sinasabi nyo, may kinakausap silang artista,
may kinakausap na kami lahat na artista, may sinasabi nyo na, kumbaga, kinukuha sa ganito. Hindi po totoo yan. Ako po ang makikipag-usap kahit kanino. At hindi ko yan gagawin hanggat wala ako sa GMA7. At wala pa kaming usapan kung ano ang deal namin ni Senator Manny Villar. Okay, pipirma po ako ng kontrata, dapat. Itong pirman to, buhay ko na ho ito. Buhay na ng pamilya ko, buhay na ng mga staff ko, buhay nyo to. Dahil nagbibigay kami ng tulong sa inyo araw-araw. Bakit ho hindi ako pumirma? Una, for delikadesa. Magsoshow ako sa GMA habang ako naman po ay nagpaplano sa isang istasyon na kalaban ng GMA. Hindi ho tama yun. Sa sobrang bait ho ng mga tiga-GMA, sa sobrang bait ho ng pinakita nila sa akin, hindi ko ho magagawa yun, natataydo rin sila. Isipin nyo, for delikadesa at respeto ko kay Mr. Dawson, sa lahat dito, nagsoshow ako araw-araw dito. Pero after ko, nagmi-meeting ako sa kabilang channel. Hindi ko kayang gawin yon. Kaya ako, kahit ang bigat sa loob ko, isang pa ako naka-forward, isang pa ako, hindi ko maigalaw dahil ang bigat. Napamahal na ho sa akin ng mga tao dito. Wala akong naging problema dito for 6 years and 8 months. Yan. So, yan ho ang katotohanan yan. At ito ho nangyari. After ho nang mag-usap kami ni Senator Villar, umalis, nagpa-picture kami. Sabi ko sa kanya, pwede ko pa itong i-post. Well, sabi niya, sige. Pinost ho yun, hindi dahil nag-uusap kami about the show. It's about friendship. Yung pinagdaanan namin nung nagkakampanya, kung saan kami nang ganyan, tumatakbo siya. Yun ho. Siya ho nagbigay sa akin ho ng Will Tower. Akin ho yung lupa, siya ho nagtayo. Yun ang regalo niya sa akin nung kasama ko siya, nung down na down din kami. Na ang daming bawal, na tumatakbo kami bilang presidente. Okay. February 2 po yan. Ang ginawa ko po, sa hindi ako makatulog, February 3 po, tinawagan ako kami si Joey Abacan. It's about something. And then, tinanong niya ako, nasaan na yung kontrata? Pumirma ka na, pirmahan mo na. And I was so emotional, nag-Zoom meeting kami, naluha at naiyak ako. Sabi ko, Joey, Sir Joey, hindi na ako makakapirma ng kontrata. Nagulat siya. Bakit? Ano nangyari, Willie? Wala naman tayong problema. Bakit? Lilipat ka? Hindi ko, hindi. For delikadesa, hindi ko kayang gawin pumirma. At gusto ko sa GMA, nagtatrabaho ko sa ibang channel. Hindi ko gagawin sa inyo yan, sabi ko. And after that, nag-meeting yata sila na Mr. Gosson, FLG. Sumulat po ako kinabukasan. At ito po ang sulat ko kay FLG sa aming chairman at siya po'y pumayag na basahin ko po ito. Pwede ba natin pakita? Yan po yung sulat. Pwede ba i-close up nyo? Para mabasa. Yan. Pwede ba lapitan mo? Okay lang. Sige lang. Ito pong sulat to, February 4, 2022. Attorney Felipe L. Gosson, Chairman and CEO GMA Network Incorporation. Magandang araw po, FLG. Sana ho ay nasa mabuti kayong kalagayan. FLG, hindi ko po alam kung paano ako magsisimula. At sasabihin sa inyo, nahihiya po ako sa inyo at sobrang kalungkutan po ang nadarama ko. Kayo pong muli ang nagbukas ng pintuan na ako po ay makapagbigay ng saya at makatulong sa abot ng aking kakayahan sa ating mga kababayan. Nagawa ko pong lahat ito ng dahil po sa inyo. Ipinamulat niyo po rin sa akin ang kahalagahan ng tiwala at katapatan. Alam niyo po, FLG, ilang gabi na po ako hindi nakakatulog, hindi po ako nakakakain, sa kakaisip ko ano po ang dapat kong gawin at maging desisyon sa aking buhay. Napakabuti niyo po at napakatotoo sa aming mga nagmamahal at rumirespeto sa inyo. Sa buhay po ng tao, may mga dumarating na pagkakataon na hindi mo inaasahan. Katulad po ng ako ay pinatawag ng mahal ng Pangulo, Duterte, na ako po ay kinausap na tumakbong senador sa kanilang partido. Isa pong karangalan sa akin na pagkatiwalaan po ako
ng Pangulo ng Pilipinas. Ngunit, kailangan po ako maging totoo sa aking kakayahan at sa aking sarili. At naalala ko po nang tayo po ay nag-usap tungkol po sa pagtakbo ko sa public office. Ako po ay sumunod sa inyong payo na hindi papanahon o napapanahon na ako po ay tumakbo bilang isang senador. At ako po ay nakinig at sumunod sa inyong payo dahil sa paniniwala ko po na ang payong iyon ay sa ikabubuti po ng aking pagkatao. Nahihirapan po ako ngayon, FLG, sa aking po magiging desisyon. Napakabuti niyo po sa akin, si Madam Annette at ang mga kasama ko sa GMA family. Sana po ay maintindihan niyo po ako at sana po huwag niyo rin pong ikagagalit. Kung meron po akong biglang desisyon na hindi na muna po ako makakapirma ng kontrata sa GMA. Kung maaari lang po sana, kung ako man po ay hindi pipirma, ay magkaroon ng pagkakataon na matapos ang programa nang hindi nagmamadali at magpapaalam na maayos sa inyo at sa GMA. Alam niyo po, noong February 2 at 9 a.m. in the morning, tinawagan ako ng sekretary ng former senator na si Manny Villar, Senator Manny Villar. Nagusto daw po ako na makausap sa Zoom meeting. At pagkatapos po nun, bigla na lang po silang tumawag sa akin. Kinausap po ako ni Senator Manny Villar. At ang una po yung sinabi, kamusta ka, Willie? Asan ka ba? Ang sagot ko po, andito lang po ako sa Tagaytay. Dahil dito po ako nagso-show ng Wawawin. At ang sabi po niya, sige, pupuntahan kita. Gusto kitang makausap. Dumating po si Senator Manny Villar dito sa Tagaytay ng 1:30 p.m. at kasama po ang kanyang anak na si Congresswoman Camille Villar at nag-usap po kami ng masinsinan. Sa amin pong pag-uusap, tinanong po niya ako kung hanggang kailan ang kontrata ko with GMA. At ang sabi ko po hanggang February 15, 2022. At sinabi ko din po na ready na din ang contract ko po for renewal this February. Sabi naman po niya, meron ka palang deadline. Ang sabi po niya sa akin, pwede bang bigyan mo ako ng ilang araw bago ka pumirma ulit, magdesisyon at mag-usap tayo muli bago February 15. FLG, nandito po ako ngayon sa sitwasyon ng buhay ko na may magandang opportunity na dadating. Na magiging parte po ako ng isang kumpanya na andyan po ako. At andyan po ang aking kaalaman, which is TV broadcasting at entertainment. Hindi ko po kaya magsinungaling sa inyo. Kaya po ako sumulat at ipaalam sa inyo ang aking pong pinagdadaanan. FLG, sana po maintindihan nyo na hindi po habang buhay ay ako ay haharap sa television bilang isang TV host. At ito pong pagkakataon na ito ay dumating sa aking buhay ay isang pangarap. It's a dream para sa isang taong katulad ko po na nagsisimula sa industriya bilang naging drummer, naging extra. Hating-hati po ang aking damdamin at nararamdaman. FLG, kung ano man po ang magiging decision ko, hindi ko po kayo makakalimutan sa aking buhay. Kayo po ni JRD, Mr. Jimmy Duabit, FSY, Mr. Felipe Yalong, si Ma'am Annette, si Sir Joey Abacan, si Rhea, si Michi, si Miss Joy Marcelo, ang kanya po mga staff, sales and marketing family, engineering people, at sa mga lahat po na nakasama ko sa GMA. I don't want to say goodbye. Dahil sa industriyang ito, there's always a welcome back. Kung ano man po ang magiging desisyon, tatanggapin ko po ng maluwag sa aking puso. FLG, sleepless nights, luha, hindi makatulog, hirap na hirap. Dahil po sa tiwala, paniniwala, pagmamahal na pinadama nyo sa akin. GMA will always be part of me. Sana po FLG, naintindihan nyo po ako. Maraming salamat po muli sa tiwala, paniniwala at pagmamahal nyo sa akin. May God bless us all. May respeto at nagmamahal, Willie Revillame. Yan po ang aking naging kasulatan sa aming mga chairman, Mr. Gosson. At ito naman po ang kanyang sagot sa akin. Pwede natin pakita. Dear Willie, ito po. This refers to your letter dated February 4, 2022 informing us that
Upon invitation of Senator Manny Villar, you will be joining him in operating their new TV station. You have had the continue to have long, close, personal and business relationships with Senator Villar over the years, much longer than your relationship with us at GMA7. We appreciate that there comes a rare opportunity of lifetime for one to choose a path that will determine one's future career, like the one offered to you by Senator Villar. While we believe, as you do, that our relationship has been characterized by nothing less than being harmonious, cooperative, supportive, rewarding, successful, etc. We understand and appreciate where you are coming from. There was no problem, big or small, that we were not able to resolve to our mutual satisfaction. Hence, we have no rancor in accepting and respecting your decision. We would like to propose, however, that we mutually end your program Wawawin in GMA7 on Friday, February 11, which is today, 2020, instead of Tuesday on February 15, 2022. And for this purpose, we also want to suggest that we issue a joint statement to be read by you on February 11, 2022. Joey Abacan can handle the details of the joint statement from our end. With our warm regards, sincerely, Felipe L. Dawson. Yan po ang tunay na istorya na nangyari po last week. Kaya yung sinasabing walang kontrata, may sinasabing may kinakausap na kaming artista, may kinakausap, wala pong katotohanan yan. Hindi pa po nagsisimula ang lahat ng ito. Para malaman nyo, ang isa hong tinatrabaho lang dito ay ang transmitter at wala pa pong transmitter. Marami pa po kaming sasabihin sa inyo. Diyan lang ho kayo. Babalik pa po ang programa ng bawat Pilipino. Kung may pag-ibig ay may pag-asa na ang dulot ay laging saya. Well, na-explain ko na ho sa inyo kung ano talaga nangyari. Basta ho, kung ano man mangyari, matuloy yung kay Senator Villar, hindi ako kukunin, mawala ako, nagdesisyon na ako. Ganun ang buhay, tatanggapin ko po yun dahil nagdesisyon na po ako. Ibig sabihin, hindi ko po kayang gawin na magtrabaho sa GMA, samantalang gumagawa po ako ng programa na makakatapat ng GMA. Hindi ko po gagawin yon. Mapakalaki ng utang na loob ko po sa GMA. At hanggang ngayon, hanggang nabubuhay ako, hindi ko makakalimutan ang ginawa nila sa akin. Binuksan mo na yung pintuan para sa akin, para sa inyong lahat. Ito ho, yung 6 years and 8 months, ito ang buhay ko. Ito ang buhay ng mga co-host ko. Ito ang buhay ng mga staff namin. Ito ang buhay namin. Na mapasaya kayo araw-araw. Panoodin po natin to. Okay? Ano naman ang whisper? Napkin po! Kung ang bulaw ay raten, ano naman ang sampalok? Sampalok, 5 seconds, go! Pampasim! Kambal ay queens. Ano naman ang kambing? 5 seconds! Kambing. Ni.
dragonfly ay paru-paro, ano naman ang dragonfly? For the jackpot, 5 seconds, go! Tubi-tubi. I love you, sis! Ano ba? Kahit walang logo! Irarapol na natin ang tatlong house and lot from Bria! Sa bumubuo po ng Wawawin, maraming salamat po. Lord, salamat po. Kuya Will, maraming salamat po. Meron na po akong bahay!
tayo through Twitter, YouTube, Facebook, at sa GMA7 dito sa Wawawin! 10,000! Sabihin mo lang, salamat, shot! Guwapo! Guwapo ka rin! Dahil dyan, dahil sinabi mong guwapo ako, 10,000! Ramdam ko ang pangangailangan niyo. Ramdam ko yung hirap ng buhay niyo. Pinagdaanan ko din yan sa buhay ko. Kaisa niyo ako sa ano nararamdaman niyo. Hindi ko nakakalimutan yung mga masa, yung mga mahihirap. Inangat niyo ako. Kung ano meron ako, galing din po sa inyo. Kaya maraming salamat. Salamat, Kevin! Mabuhay ka! Maraming salamat po. Malaking tulong po sa amin to, mga driver po. Maraming salamat po sa Wawawin. Mabuhay ang mga dakilang jeepney driver! Kuya Billy, nakikiusap ako sa inyo. Lahat hindi kami mabubuhay dahil ang aming mga tinanim na ubos ay lampa. Kami makakain. Nagtutog ang puso ko sa mga nakikita ko tahanan nyo. Hindi naman po pwede matutulog lang ako na may nakikiusap na tulungan kayo. Ang bibigay ko sa dito sa Catanduanes, 5 milyon! Kayo, mahalaga para sa programang yun. Maraming po salamat. Thank you, Thank you, Kuya Will! % po ang kanilang tinitiran dito ay talagang wala. Isipin nyo ho, ilang araw na, ganito pa ang buhay nila. Walang batiran, walang bubong, walang makain, walang tubig, wala lahat. Tutulungan niyo kami. Lahat damit namin, sir, lubog sa baha. Wala kaming makain. Sa bawat mayor po, magbibigay ako ng tig 1 milyon para makabili po. Para makabili po sila ng kanilang mga pangangailangan na bubong.
maraming salamat po. Marami po kayong natutulungan na tulad namin. Dito na po magsisimula yung buhay namin. Kuya Will, maraming salamat. Binigyan mo kami ng pag-asa sa buhay. Gusto ko po pasalamat sa Lord. Lord, salamat talaga. Salamat talaga, Lord. Salamat po yun. Marami pong nangungutya sa amin. Pero milyonaryo na kami ngayon. Maraming salamat Kuya Will dahil nandyan ka na tumutulong sa mga taong nangangailangan. Nandito na po yung motor, nakuha na namin. Salamat po ulit, Kuya Will. Bali, pandagdag pangkabuhayan namin to, sir. Maraming salamat po. Malaking tulong po ito. Thank you po. God bless po sa inyo. Sa programa niyo po. Maraming salamat po. Pagpalain pa po kayo ng Diyos sa kabutihan po na ginagawa niyo po sa maraming tao. Lalo na po sa mga kababayan po natin. 11 years old ka lang? Opo, kasi po, may sakit po akong leukemia. Sana po mapagaling niya na po ako. Sa bumili po naman po, hindi mo ate ko nahihirapan na po sa akin eh. Bibigyan kita ng papagaling pa ospital. Kung anong kailangan mo, bibigyan kita ng 100,000. Ako, salamat po, Kuya Will. Salamat po, Kuya Will. Salamat po, Kuya Will. Buti po na tawagin niyo ako. Ano po, yung 130,000. Maraming salamat po kasi po, nakakabili na po ako ng gamot ko. Kuya Will, nagda-dialysis po kasi ako. Ilan taong ka na ba? 14 po. 4 years old po ako nung nag-start po yung sakit ko po. Jane, alam mo, alam ko, napakahirap ng buhay nyo. Dati-taga na kita, Jane, bibigyan na kita ng 100,000. Thank you po. Thank you po. Thank you po, Kuya Will. Thank you po, Kuya Will. Maraming salamat po. Ito na po, nakalabas na ako. Makikita ko rin yung pamilya ko. Maraming salamat po. Salamat po, Kuya Will. Maraming salamat. Naniniwala na ako na marami kayo natutulungan. Hindi ko talaga, Kuya Will, ulo kayo ng langit sa amin. Mahihirap. Yung maraming salamat po, Will. Naging instrumento po kayo ng Panginoon.
ng bawat Pilipino ang... Sa news, kahit 1 minute lang, bigyan niyo lang ako ng pagkakataon. Totoo, huli ko na to. Alagi, Ariela, Donita, Bubs, ali kayo. Mga naging part, yung mga staff, ali kayo rito. Dahil naging party kayo, dali, ali kayo lahat. Dali nyo, dahil wala tayong oras. Ito yung mga nakasama ko. Una sa lahat, magpasalamat lang ako. Of course, Attorney Goso, marami pong salamat. Ma'am Annette, Mr. Duabit, Tito Philip Yalong, sa sales and marketing, sa lahat. Of course, Ms. Lisel Maralag, sa lahat po. Sa lahat po ng mga nakasama ko. Aligay, hipon. Aligay. Aligay, Koki. Aligay, kay Randy. Aligay, Sam. Park ka dito. Aligay, babot. Aligay kayo. 1 minute lang. 24 oras. Yun lang. Total, huli na namin to. Gusto ko lang magpasalamat una sa lahat. Sa inyo lahat. Wala ako dito. Wala kami dito. Kahit na humistasyon, na kahit anong istasyon ang punta namin. Kung hindi nyo kami sinuportahan, hindi nyo kami minahal, wala akong programang wawawin. Ang buhay ho, kayo. I'd just like to thank personally, especially Mr. Goson. Attorney, maraming salamat. Binigay mo sa akin yung 26 million na social media. Nirigalo mo sa akin. Maraming salamat. Attorney, thank you so much. Hindi niyo pinagdamot sa akin yung 26 million na Facebook, YouTube na dapat sa inyo yon. Ibinigay niyo pa rin sa akin. Napakabuti niyo. Attorney Goson, GMA7, Joey, Rhea, Mitzi sa lahat. Sa mga cameraman ko, lahat. Sa aking mga naging co-host, eto sila. Maraming salamat sa inyo, sa mga pinagdaan. DJ Koki, from the start, Direk Randy, nandito. Hindi nakakalimot, ang aming director po ngayon, Director Rico Gutierrez. Nakasama ko sa Shopee. Ang aking mga staff, ayan, bumalik si Cecil dito, lahat. Maraming salamat po. Hindi ito ang katapusan. Hindi po ako titigil. Tutuloy ko pa rin po yung live streaming. Meron pa rin pong Facebook at YouTube. Willie Revillame, tutok para manalo. Tuloy pa rin po ang mabibigay ko ng saya sa inyo. Yun nga lang wala na akong TV. Live streaming na lang po sa Facebook at sa YouTube. Maraming salamat po sa inyo lahat. Wala ako dito kundi dahil sa inyo lahat. GMA7, maraming salamat. Sa lahat, maraming salamat. Thank you so much. Hanggang Mariposa, sama ka dito. Park ka dito, Mariposa. At total yung ating po mga cameraman, sobrang mahal ko itong mga to. 7 daw sila, 7. O lahat ng TV na yan, regalo ko na sa inyo sa mga cameraman. Ha? Sa inyo na lahat yung mga TV na yan. Okay, Direk Joel, Direk Gilbert. Okay, ilang segundo pa ba? Meron pa ba? Bigyan nyo ako ng puputuloy na ba tayo? Tita Mel Chanco, Tito Mike Enriquez, salamat po. Miss Vicky Morales, okay. Yun nagbubuo po ng GMA News. Kung sino man hindi ko napasalamatan, pasensya na kayo. Again, maraming salamat. Attorney Goson, Tito Philip Yalong, thank you so much. Mr. Duabit, sa lahat. Sa sponsors, maraming salamat sa Herbs and Nature, Gency, Plemex, Frontro, Shopee, diba? Tempra, Planax, sa lahat ng sponsors, lahat ng commercials. Maraming salamat. Eto ho, huli na. Babalik ako, yung mga nawalan ng trabaho, babalik ko kayo. I'll see you soon. Itong programang wawawin para sa inyo. Pagdasal nyo na magtuloy-tuloy tayo. GMA, I love you. See you. Thank you very much.
Mami Ferdy, marami po salamat. Sana'y malaman nyo mula sa puso ko, kayo ang buhay at pag-ibig ko. Nang dahil sa inyo, ako'y naririto, naging makulay ang aking mundo. Sa pagising ko'y kayo ang hinahanap ko. Ganyan ang pagmamahal na inaalay ko. Di ko kayang mawalay. Minsan sa piling nyo, kayo ay mahal ko. Sa araw-araw ay kayo ang iniisip ko. Puso'y nananabik na laging makapiling ko. Salamat sa lahat, salamat sa inyo. Di ko naisip na kayo ay darating upang ang buhay ko ay magningning. Kahit kailan pa man ako'y naririto, ang puso ay bukas para sa inyo. Sa pagising ko'y kayo ang hinahanap ko. Ganyan ang pagmamahal na inaalay ko. Di ko kayang mawalay. Minsan sa piling nyo, kayo ay mahal ko. Sa araw-araw ay kayo ang iniisip ko. Puso'y nananabik na laging makapiling ko. Salamat sa lahat, salamat sa inyo. Sa pagising ko'y kayo ang hinahanap ko. Ganyan ang pagmamahal na inaalay ko.